Okay po, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayong araw ay magpapaliwanag kung bakit po nabuo ang ating samahang Kristiyano na preach the gospel of Jesus Christ. At ipapaliwanag po natin sa mga susunod na araw ang ating ibang mga paniniwala. Ito po ang unang doktrina natin na pag-aaralan dito sa Preach the Gospel of Jesus Christ. So, ang Preach the Gospel of Jesus Christ ay nabuo sa pamamagitan po ng pagwawalang bahala ng ibang mga Kristiyanong relihiyon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Bakit po pagwawalang bahala? Kung saan halos lahat po or majority po ay nagpapadonate ng pera sa kanilang mga miyembro. Halos lahat po ng mga congregation ng mga Kristiyano ay pera ang involved sa pamamagitan ng donasyon, bayad at kung ano-anong pang mga proyekto daw para sa simbahan o iglesia. Punta po tayo sa Ephesians chapter 4 verse 18 to 19. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na gumawa ng karumihan. So itong binabanggit dito sa Ephesians 4 verse 18 to 19 ay ang maling paggawa, or masasabi nating ito ay ang kamalian nating mga tao, no? At ang unang-unang kamalian natin ay dahil sa pera na gusto nating makontrol, king isang politician, no? At pangalawa dito, ang mga pastor at mga pari ay ginagawang negosyo or business. Itong donate dito, donate doon, pera ang involved. Ang ating mga pera, mag-donate tayo ng 20 pesos, 50 pesos sa simbahan, no? Kung pwede din naman nating ibigay sa mga mahihirap, na ito naman ay iniutos sa atin ng Panginoon nating Diyos na si Jesucristo. Napakalaki na po ng kanilang mga simbahan, napakagarbo at napakamahal din ng kanilang mga gastos dito. So titignan natin, no? Ang laki nga talaga ng mga simbahan ng Katoliko, Iglesia, mga born again at Metodista at kung ano-ano pang mga simbahan yan. No? Dahil ito lahat sa pera. Gusto nilang lumaki ang kanilang congregation, gusto nilang lumaki ang kanilang pera sa pamamagitan ng pag-aabuloy. Pero never naman nating nakita si Jesucristo na sabihin niyang bigyan niyo ako ng pera or humihingi siya ng pera or abuloy sa mga tao. Never. Bagkus siya pa nga yung nagbibigay, di ba? Meron yung isang kwento sa Bible, nakalimutan ko na yung verse niya, pero napakadaming mga tao, higit 5,000 or roughly 5,000 na mga tao. Pero 2 isda at 5 tinapay lang ang meron sila. Ngunit nang siya ay nagdasal sa Diyos Ama ay binigyan sila ng pagkain at nabusog naman lahat. Dapat ganito ang gawin natin, no? Dapat maging example talaga ang Panginoon natin Diyos na si Jesucristo sa pagbibigay. Huwag yung tayo yung binibigyan bilang mga tagapagsalita ng mabuting balita, no? Kaya hindi po kami sang-ayon paghingi or pag-abuloy ng pera ay para sa mga pastor or para sa simbahan, no? Hindi po kami sang-ayon dyan. So lahat po ng mga Kristiyanong ito na humihingi po ng abuloy, ng pera, sobre o kung ano man, ay dahil po sa inyo ay nabuo ang samahang ito, no?
Dahil ang samaang ito po ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ay libre po. Punta po tayo sa Matthew chapter 6 verse 19. Nasasaad dito na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong mga sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. So nasasaad dito na huwag po tayong mag-impok ng mga kayamanan, ng pera o kung ano-anong pang mga bagay na yan dito sa mundong ito, dahil ito lamang ay nasisira at walang mga katuturan ito. Sapagkat ang final goal natin, gustong mabuhay kasama ng Diyos natin na tagalikha, di ba? To forever live eternity together with our Lord Jesus Christ. So, yun po ang ating goal, di ba? Ngunit sa mga material na bagay at sa mga pera na ito ay nawawala talaga yung goal natin. Masasabi ko po na tignan po natin ang mga simbahan or iglesia, no? Punta po tayo sa Roman Catholic Church. Kung isa-search po natin sa internet yan, ay napakalaking organisasyon, napakadaming abuloy, napakadaming pera, napakalalaking mga simbahan, no? Punta po tayo sa Iglesia ni Cristo. Napakalalaking mga iglesia po na meron sila at patuloy pa rin po silang nagpapatayo ng mga malalaking simbahan para sa kanilang mga miyembro upang madagdagan pa ang kanilang miyembro, no? Nakakalungkot talaga, sobrang nakakalungkot kasi imbis namang mga ito ay sila ang manguna, yung mga pastor nila, mga leader nila, sila ang manguna upang mabigay ng pagkain, pera para sa mga mahihirap, pero mali. Pinanggagawa nila itong simbahan, pinagkakakitaan, iniimpok nila yung mga pera, mga abuloy, no? Sa mga Methodista din, born again, mga 10% na yan, Pentecost, mga 10% na abuloy. Bakit po tayo nakikinig or nagbibigay ng pera sa mga pastor at simbahan? Huwag po tayong magpalinlang, no? Sa mga taong ito. Hindi po ito iniutos ni Kristo, ni Hesus Kristo, no? Huwag po tayong magpapalinlang. Dahil sa New Testament, nung ipinanganak si Panginoon Diyos natin na Hesus Kristo, never naman siyang nagsabi na ibigay nyo sa pastor, pagkos ang sinabi ng ating Panginoon na ibigay nyo sa mahihirap, no? Punta po tayo sa Acts chapter 13 verse 10. Anak ka ng dyablo, kalaban ka ng lahat ng mabuti. Panay pandaraya at panluloko ang ginagawa mo. Lagi mo na lang binabaliktad ang tamang pamamaraan ng Panginoon. So, grabe, no? Yung mga pastor, mga pari na yan, mga organisasyon na yan, diba? Dahil sa pera, no? Dahil makapangyarihan talaga ang impluwensya ng pera. Hindi sila nakokontento lang sa kapangyarihan, sa pagiging famous nila, yan, nagagawa nila yan. Kung ang atin pong ikakatwiran ay ang tithe or 10% na pagbabayad ng simbahan, ay hindi po ito katwiran. Dahil kung inyo pong unawain ng Biblia, ito pong tithe or donasyon para sa Diyos ay hindi para sa simbahan o pastor. Pagkat ang simbahan po ay gawang tao lamang at ang mga pastor ay hindi po Diyos. So, tingnan nyo. Magbibigay tayo ng 10% para sa simbahan. Bakit ganun, no? Isipin natin. Ba't tayo magbibigay ng 10% para sa simbahan natin, no? Bigyan na lang natin sa mahirap, sa mga kapuspalad, sa mga totoong nangangailangan. Tapos, ang ritual naman kasi noon sa Old Testament pa, no? Sinusunog nila yung mga sakripisyo nila para yung usok daw nito ay mapunta sa langit, sa Diyos. Pero nung nagka-New Testament na, binago ito lahat ng Panginoong natin Diyos na si Hesus Kristo, kasi siya yung ultimate sacrifice, di ba? Kaya nawala na yung mga sacrifices na yan.
Kaya nga ang inuutos niya, magbigay para sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, no? Tumulong tayo, wag yung sa simbahan na lang parati at ipinapakita pa natin sa simbahan, no, na nagbibigay tayo doon sa donasyon nila, sa envelope nila. Napakamali gawain niya. Deuteronomy chapter 15 verse 11. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. So ito yung Old Testament. At sinasabi din ng Panginoong natin Diyos Ama na hindi talaga maiiwasan yung mga mahihirap sa kanya-kanyang lugar, no? Kaya inuutusan tayo maging lubos na mapagbigay sa kanila. So, grabe, no? Pasensya na po mga Romano Katoliko, mga iglesia, mga born again, mga MCGI, mga Pentecost, mga Protestante, at kung sino-sino pa yan. Pasensya na po kayo kasi dahil po sa mga abuloy nyo, dahil sa pera po, nabuo po ang congregation na ito or Christian sect na ito para sa mga totoong mahihirap at walang mga donasyon, no? Tayo po parati ay magbigay para sa mga mahihirap dahil sabi nga nung teacher ko nung high school, the more you give, the more gracia you will receive. At nasa Bible din po yan, no? Kalimutan ko lang kung anong Bible verse yun. Pero nasa Bible din po yan. The more you give, the more gracia you will receive. Hindi po yun yung exact words, pero yun po yung content niya, no? Sana po tayo ay maging mapagbigay sa mga mahihirap, wag po sa simbahan na kung saan nagpapasikat lang tayo para magbigay, no? Si Jesucristo po ay tumulong sa mga kapuspalad o mahihirap. Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Samantalang ang ating namang mga pastor at simbahan, sila pa ang binibigyan, no? Samantalang ang ating mga pastor at simbahan, sila pa ang ating binibigyan ng pera sa pamamagitan ng donasyon ng mga miyembro. Hindi po ito ang aral ni Kristo. So ito po, ang humahamak sa kapwa ay nagkakasala. So wag po nating hamakin ang ating mga kapwa, no? Ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Tumulong po tayo. Ang dami-daming verses, no, na tumulong. Tapos ang tutulungan nyo yung pastor nyo, yung simbahan ninyo. Tapos pag lumaki na siya, kukuha pa yan ng mga miyembro niya. Kukuha pa yan. Gagawin niya ang lahat, makakuha pa ng miyembro. Tapos punta po tayo sa Proverbs 19 verse 17. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Oh, 'di ba? Ang ganda talaga. Tumulong po tayo sa mahihirap. Inaamin ko nung bata ako talaga puro na lang sa simbahan, no? Doon tayo natuto, bigay natin sa simbahan, tapos magiging proud sa yung teacher mo kasi nagbigay ka sa simbahan, magiging sikat ka sa school, yung mga classmates mo ay nagbibigay yan, ganun. Pero kailangan yung mahirap yung bigyan natin. For example, yung mahirap ay akala natin ay hindi naman siya mahirap, no? Huwag natin i-judge. Huwag po natin i-judge agad. Kung ginagamit man niya ito sa tama, kung ginagamit man niya ito sa mali, may nanlilimos dyan, wag po natin siyang i-judge. Bigyan po natin. Dahil nakikita yun ng Panginoon eh. Kung sakali man po na siya po ay nanduloko, hindi naman araw-araw natin or linggo-linggo natin binibigyan yan. Unlike sa mga sambahan or simbahan, hindi naman po. Pwede naman po tayong lumipat at bibigyan natin yung iba ulit. So, magbigay po tayo. Nakikita naman po ng Diyos yan na tayo ay mapagbigay, no? At ang Diyos na po ang bahala sa atin. Yun po ang nandito sa verse na ito, no?
Ipapahayag po tayo ng salita ng Diyos na libre. Walang involved na pera, walang donasyon at walang mga proyekto sa mga simbahan. Sapagkat ipagkakalat natin ang salita ng Diyos online. Kung sakali naman po na gusto nyo pong mag-donate po ng pera, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na charity institution or sa mga pulubi sa gilid ng mga daanan or kalsada. At sa kanila po ninyo ibigay ang inyong mga donasyon. So, nasa mga Bible verse din to, tignan nyo, ang Panginoon nating Diyos na si Jesucristo. Pagkakasama niya ang kanyang mga disipulo, no? May mga gustong magpagaling. Yung mga gustong magpagaling na yun tayo yun eh, parang namamalimos tayo sa kanya eh, kaawaan mo kami. Panginoon naming Jesucristo, parang gano'n. Tapos ang Panginoong Jesucristo naman ay pagagalingin niya, no? Yung mga lumpo napapatayo niya. Tumitigil siya, pumupunta siya dun sa bulag. Ayun, nagkakaroon siya ng paningin. Ganun po dapat ang mga pastor. Nagbibigay po tayo. Hindi po tayo yung binibigyan, no? Kung pastor ka, nakita mong may pulubi dyan, nakita mong may charity institution dyan, ibigay mo. Huwag yung kinukuha mo yung mga pera sa mga tao at sa sarili mong kapakanan, sa pamilya mo. Walang pinagkaiba po sa isang maruming politician po. Nakakalungkot talagang isipin, no? Pero salamat dahil dito ay nabuo ang Preach the Gospel of Jesus Christ, na kung saan ay pinapahayag natin ang salita ng Diyos na libre. Punta po tayo sa Mark chapter 10 verse 21. Tinignan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamibigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. So ito, meron isang tao na ginawa naman niya lahat yung inuutos ng Diyos. Doon sa 10 utos, yung 10 commandments, no, ni Moises, ginawa na daw niya lahat. Tapos ang sabi ng Panginoon nating Jesucristo, umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. So, napakalinaw, no? Pamigay natin ito sa mga mahihirap. Sinasabi ng Panginoon nating Jesucristo na hindi kita kilala. Sabi niya gano'n, diba? Kasi nga, parang sabing gano'n is, Lord, i-preach ko ang iyong gospel. Sinunod kita. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo ay, hindi kita kilala, sabi niya gano'n. Bakit gano'n? Kasi mga hypocrites yung mga gano'n, nagtuturo pero hindi naman nila ginagawa. Turo ka ng turo, pero sa sarili mo, mali naman yung ginagawa mo. Hindi ka naman nagbibigay ng pera, iniimpon mo yung pera para sa sarili mo. Sa bandang huli talaga, pag tayo ay sumakabilang buhay na, makikita natin ang hatol ng Panginoong Diyos sa atin. No? Tayo po ay naniniwala po sa kabilang buhay dahil tayo po ay Kristiyano, no? Siya na po ang bahala sa atin. Sa halip na kung magbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan. Napaka-humble talaga ng Panginoon nating Jesucristo, no? Alam mo, sa totoo lang, gusto ko din gayahin to eh. Ginagaya ko na nga eh. Yung nagbigay ka, walang iba talagang may alam. Pero iba yung feeling eh. Para bang basta mas nakakagalak siya yung pagbibigay mo ng sekreto para sa mga mahihirap. Nakakagalak talaga. Sanayin sana natin ito, no? Huwag yung nagbibigay tayo ng pasikat katulad ng mga politician, nagbibigay dahil may gusto nila ng mga boto ng mga botantes, no? Huwag ganun. Natin gayahin yung mga ganun. Huwag na nating ipangalandakan na tayo yung nagbibigay, no?
Ito, sa versikulo 4. Upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ay siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So ito na naman, no? Gantimpala na naman para sa pagbibigay ng lihim para sa mga nangangailangan at sa mga mahihirap. Hindi naman po sinasabi ko na porque mahirap tayo ay hindi na tayo magbibigay. Magbigay din tayo ng tulong, no, para sa kanila. For example is ano bang tulong? Binaha yung lugar nila, tumulong tayo. Ganun. Hindi naman puro pera, no? Puro pagkain, puro material. Hindi naman po. Magbigay din tayo ng tulong ng physical. Punta tayo doon, tumulong tayo sa kanila, or magbigay tayo. Ang pinaka-importante sa lahat is pagdadasal. Pagdasal natin sila. Libre magdasal. Hindi katulad sa mga ibang, sa halos lahat ng sekta ng Kristyanismo, ang pagdadasal ay may bayad, no? Sige, may prayer request ka, may bayad po, may abuloy po. Hindi po namin kayo pinagbabayad, ngunit taos puso nyo po sanang magbigay ng pera, abuloy at kung ano na pa, pera na naman. Uulitin ko po, ang pagdadasal po sa kapwa ay libre po. Panalangin po natin ang bawat isa. Yan po ang natututunan natin sa Biblia. So, punta po tayo kung anong meaning. Bigyan ko kayo ng idea. Meaning ng prosperity theology. So, ang pag-preach ng gospel may bayad, no? Prosperity theology, sometimes referred to as the prosperity gospel, the health and wealth gospel. Grabe, health and wealth. Kalusugan at kayamanan. Gospel of success or seed of faith is a religious belief among some charismatic Christians that financial blessing and physical well-being are always the will of God for them. So, ang ibig pong sabihin yan, yung mga leader po natin, mga pastor, mga pare, ay biniyayaan sila ng financial blessing at physical well-being. Yan ang nakikita daw ay ipinoprovide daw ng Diyos, Panginoong Diyos para sa kanila. Grabe naman yan, no? Napakamali naman ito. And that faith and positive speech, sabi niya. So, kung ating unawain, huwag kayong maniwala dito, no? Huwag niyong kayong magbigay ng pera, kung ano man sa mga pastor niyo, sa mga pare, sa simbahan, huwag ibigay ninyo sa mga mahihirap. Dahil ang Diyos po, ang Diyos Ama ay just po yan. Equal po yan sa lahat ng mga tao. Hari ka man, pastor ka man, nagpre-preach ka ng kung ano-ano, mabait ka, masama ka, nung ipinanganak ka, may disability sa pag-iisip, or nasa mainit kang lugar at gusto mong hindi maganda yung weather sa inyo, may bagyo, may mga ang Lord po, lahat po tayo, ang tingin po niya sa atin ay equal. Ang Lord God po, wala po yung mga ganyan na ganitong pinapaboran. Napakamaling ideolohiya nito, no? Napakamaling. Nakakalungkot po talaga na sa mismong sekta ng mga Kristyanismo ang gumagawa ng ganitong mga gawain na involve parati ang pera. Ayan. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. So mag-ingat daw tayo sa mga tagapagturo ng mga kautusan. Sinong nagtuturo ba sa atin? Yan, mga pare, mga leader ng simbahan, mga pastor. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit. O, di ba? Talagang espesyal yung mga damit nila kasi mamahalin, di ba? Hindi mo makikita yung mga yan na naka-t-shirt lang, na naka-slippers lang. Hindi mo makikita. Talagang nakabarong Tagalog yung mga yan, naka-Amerikana yung mga yan. Pero kung iisipin mo, sana yung mga yan na lang, yung pera na pambili na sana ng ganon, ibinigay na lang sana sa charity institution, no? Anong ibig ko bang sabihin sa charity institution? Sa charity institution, yan yung mga tumutulong sa mga kapuspalad, no? Example, yung hindi makabayad ng
pang tuition sa eskwela. Ayan, may mga charity institutions tayo dyan para sa mga yan. Yung mga may disabilities, ayan, may charity institutions tayo. Yung hindi makabayad sa ospital, ng pampa-ospital, may mga charity institutions tayo. Yung para sa mga kalikasan, upang hindi makalbo ang ating kalikasan, may mga charity institutions tayo. Para sa mga hayop na tumutulong sa mga pusang gala, asong gala, at kung ano-ano pa, may mga charity institutions. Doon po tayo magbigay. Na brainwash ata ang mga tao. No? Andito na sa harap natin yung gospel. So tuloy tayo, at gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar. O pag nakita natin sila sa palengke, sa mall, good morning Father, mga ganyan. O Pastor, andito po pala kayo sa Bibles, mga ganon. Hindi po yan ipinag-utos ng Panginoon natin Diyos na si Jesucristo. Maghinay-hinay po tayo. Alam niyo ang pinakamabisang paraan? Magdasal kayo. At ang unang ipagdasal niyo ay ganito: Lord God, i-guide niyo po ako sa yapak ng Panginoon naming si Jesucristo. Kung ano po ang kanyang ginawa, sana po ay magawa po din po namin sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So, ganun lang amin. Di ba? Parati sana tayong i-guide ang Panginoon nating Jesucristo at ang Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at huwag palilin lang kanino man. So, maging wise tayo sa religion, sa sekta ng Kristyanismo, sa ibang relihiyon, pagiging ateista, wala kang Diyos. Maging wise po tayo. Mag-research tayo. Dito sa Preach the Gospel of Jesus Christ, libre po ang pagpipreach ng gospel. Libre po ang mga intentions, pagdadasal, libre po yan. Wala po tayong hinihingi na kung ano man, no? At kung sakali pong mag-preach din kayo ng gospel, mag-preach po kayo ng libre, no? Kung gagawa man kayo ng ibang sekta ng Kristyanismo, libre. Yan, parating libre. No? Yung ginawa na nagpapangaral ka ng salita ng Diyos, may bayan. Ibang Diyos yan. No? Ibang Diyos yan. Ngayon, sang-ayon po kami sa kanila pong mga pinapahayag na salita ng Diyos galing sa Biblia. So, yung mga salita nila ng Diyos na galing sa Biblia, yung mga maging mabuti kayo na mga tao, tapos sasabihin nila na magdasal kayo sa Diyos, pagsubok lang yan, mas malaki ang Diyos kaysa pagsubok. Makinig tayo sa kanila. No? Yung mga yan kasi totoo yan eh. Tama naman talaga yan. Hindi ko naman sinasabi na umalis kayo sa inyong Christian section at pumunta kayo dito sa amin. Hindi po ganyan. Ang ibig ko lang ay maging wise kayo. Kunin nyo yung mga tamang mga doktrina, yung mga totoong pinapangaral ni Jesus, at isa puso natin yun, no? Hindi nyo kailangang umalis sa inyong mga relihiyon. Ang kailangan nyo lang ay maging wise at sundan ang yapak ng Panginoon natin si Jesucristo. Punta po tayo sa Mark chapter 9 verse 38. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Pero sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. So yun po yung ibig kong sabihin, no? Hindi nyo po kailangang umalis sa inyong example, Roman Catholic kayo, Iglesia, or MCGI or Pentecostal, ganyan. Kunin nyo yung mga magagandang aral. Isabuhay po natin yun. No? At magbasa po tayo ng Biblia. Ang Biblia nandyan na lahat. Magiging matalino ka, magiging wise ka. Pagka isinasa puso mo ang pagbabasa ng Biblia. Ma-open sa iyo ang katotohanan because the truth will set you free. Ika nga, no?
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo kay Kristo ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. So yun po, Roman Catholic man kayo, Pentecostal, MCGI, yung kay Brother Eli or El Shaddai, mga ganyan, maging wise po kayo. Basa po kayo ng Biblia. Yan po ang ina-advise ko. No? Huwag tayong maging dependent sa mga pastor. Huwag tayong maging dependent sa mga pari. Dahil sa bandang huli, yan, donasyon na naman, pera, ganyan. Sang-ayon tayo sa kanila, sa mabuting salita ng Diyos na kanilang ipinapahayag, ngunit hinahaluan ito ng pera o donasyon. Sa umpisa, sa kalagitnaan, or sa pagkatapos ng pagsasamba or pagkatapos ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, malalaman po natin na kailanman ay hindi humingi ng pera ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo sa pagpapahayag ng magandang balita. So punta po tayo sa 1 of Timothy chapter 6 verse 10 to 12. Sapagkat ang pag-ibig ng salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi, ang pag-ibig sa pera ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sana po ay maging vigilant po tayo sa pag-aaral ng Biblia sa ating mga sarili. Or makakapagturo sa ating mga sarili, kundi sa atin din lang. No? Huwag po natin bibigay sa iba yung pagtuturo. Unawain po natin ang Bible, isa puso, isa buhay. Mga turo ng Panginoon natin Diyos na si Jesucristo. Ganyan po ang Bible. Para pagdating ng araw, wala kang masisisi. Kasi po, itinuro ni ganito. Kasi po, ang relihiyon na ganito. Napakahirap po, no? Maging wise po tayo. No? Sapagkat ang pag-ibig ng salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa ibang tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal at may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. So yun, paglaban mong mabuti ang pananampalataya. Huwag yung ipinaglalaban ka ng mga pare sa pananampalataya, na mga pastor sa pananampalataya. Huwag ganun. Ikaw sa sarili mo, sundin mo ang Diyos, ang Panginoon nating Jesucristo. Yan, kaya natin yan. Magdasal tayo na i-guide tayo, no? Huwag yung, ay nakinig ako kay brother, ganito yung sermon ni father, ganito yung ni pastor, ni pari. Oh, by the way, bawal po tayo magsabi ng ama maliban sa ating mga physical na ama, hindi ang amang Diyos lamang, no? Sa susunod na po na topic na yan. So tuloy po, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Ang nangyayari, alam na ng Panginoon nating Diyos na Jesucristo no, na nang dahil sa Kanya, mga pastor, mga pare, nang dahil sa Kanya, gagawin siyang negosyo at pagkakakitaan siya. No? Alam na niya yan. Andito na sa Bible. Nakakalungkot isipin na fina-follow pa natin itong mga tao na ito. Tandaan niyo po, ang i-follow natin ang Panginoong Diyos na Jesucristo. No? Siya po ang i-follow natin. Magbasa po tayo ng Biblia. Gawin po natin ang due diligence natin. Hindi yung sermon ng pare, hindi yung pastor, ginaguide ka ng pastor, hindi. Igaguide ka ng Panginoong Jesucristo pag nagbabasa ka ng Biblia. Maniwala ka. Sabi nga dyan sa Biblia, "Oh you little faith," sabi niya. Sabi ng Panginoon nating Jesucristo. Yung "Oh you have little faith." Bakit
hindi ka nagtitiwala. Kunti lang yung pagtitiwala mo sa inyo. Ganun. Tapos, gawin natin kasi binigyan tayo ng senses ng Panginoong Jesucristo eh. Tapos nasa Bible na naman, if you have ears to hear, let them hear. Yan. Matuto po tayo sa ating mga sarili. No? Tignan mo kaya nating mag-aral ng kursong doktor. Kaya natin lahat eh. Pero bakit hindi natin kaya na pag-aralan ng Bible, no? Ni-encourage ko po kayo na mag-aral ng Bible base sa inyong sarili at pagkakaunawa. At sa pag-aaral nito, parati nyo pong ipagdasal na i-guide po tayo ng Panginoon natin Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesucristo, at ang Diyos Espiritu Santo. I-guide po tayo, no? Para hindi po tayo mawala. Hindi yung nag-guide sa atin ay mga pastor o pare, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan, pagkat andito po ang Preach the Gospel of Jesus Christ na magtuturo ng aral ng Biblia na libre at walang involved na pera. Na gaya ng ginawa ng Diyos nating si Jesucristo. Sana po ay palaganap po natin itong Facebook at YouTube channel na ito sa ating mga kaibigan upang sila po ay maliwanagan at magkaroon din ng idea na ay kaya ko palang magbasa ng Bible, no? Ng sarili ko. Basta magdasal lang ako na i-guide ako ng Panginoong Diyos. Ganun po. Hindi nyo po kailangan sumali dito sa Preach the Gospel of Jesus Christ. Ipalaganap nyo lang para maunawaan nila. Maging independent tayo, no? So, inuulit ko po, sang-ayon po tayo sa aral ng mga Christian, sa aral ng Kristyanismo sa iba't ibang sekta, ngunit hindi po tayo sang-ayon sa pera na kanilang kinukolekta. Malalaking simbahan sa paggamit nila ng Diyos at sa paggamit nila sa Diyos upang sila yumaman. So, salamat po sa inyong pakikinig. Ang video